Mga sigaw at palahaw. Yan ang naririnig ni Cora na nakadapa at nagtatago sa ilalim ng kama. Humina ang mga palahaw. Nawala ang mga sigaw. Nanginginig na siya ay naghintay na mga kamay na hahatak sa kanyang nanlalamig na mga paa. Dumating ang katahimikan. Sumilip ang umaga. Ngunit walang mga kamay na sa kanya ay pumwersa na lumabas sa ilalim ng kama. Unti-unti, dahan-dahan, siya ay lumabas at nakiramdam. Sumilip sa bintana at lakas loob na sumigaw. Nagsisigaw at nagsisigaw pa. Crime of the Century. Ang walang habas na itinawag dito ng mga tao. Isang istorya kung saan ang salarin ay isa-isang pinaslang ang 8 kababaihan sa kanilang tinutuluyan. Isang pamamaslang kung saan ang salarin ay nawala sa kanyang bilang dahil ang mga kababaihan ng gabing iyon ay hindi 8 lamang. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng The Crime of the Century Murder Case. Ipinanganak sa Batangas noong 1943 kung saan ang tanyag na balisong ay nagmula. Si Corazon ay isa sa 8 mga anak ng pamilya Amurao. Si Corazon or Cora na madalas na itawag sa kanya ay ang pinakamasipag pagdating sa pag-aaral sa kanilang magkakapatid. Lakip ng kanyang abilidad na mag-adapt sa kahit na anong mahirap na sitwasyon na kanyang kinakaharap, hindi mo siya basta mapapatiklop. Sa kabila ng kanyang height na 4'11", taliwas ang taas nito sa tayog ng kanyang pangarap. Siya ay nag-aral sa Far Eastern University sa Maynila kung saan ang pagiging isang nurse ang kanyang pinagtapusan. Siya ay nagtrabaho sa isang ospital sa Pilipinas bago lumipad sa Amerika pagkatapos ng 2 taon sa pamamagitan ng isang exchange visit program. Sa edad na 23, siya ay naging nurse sa South Chicago Community Hospital noong May ng 1966. Sa kanyang pagpunta sa Amerika ay 2 Pilipina ang kanyang nakasama sa programa. Ito ay sina Merlita Gargulo at Valentina Pasion. 3 kababaihan na estranghero sa una, ngunit unti-unting magkakadikit at magiging malapit sa isa't isa sa kanilang pag-adjust sa magiging buhay sa ibang bansa. Ang isa't isa ang kanilang magiging sandigan sa paglaban sa pangungulila sa mga naiwang mahal sa buhay sa Pilipinas. Ang healthcare system noong 1966 sa Amerika ay may kakapusan kaya ang mga Filipino exchange nurses na pumunta sa Amerika ay isang malaking tulong para maibsan ang kakulangan na ito. Ang kanilang magiging sweldo ay malaking tulong din sa kanilang pamilya kaya ang 3 ay nagdesisyon na makipagsapalaran dito. Si Merlita Gargulo na tubong Mindoro ay nakatapos ng nursing sa Arellano University. Isang hardworking, maganda, ngunit mahiyain na dalaga na makikita ang hilig sa pagkanta. Siya ay nakasabay ni Corazon sa eroplano noong May 1 nang sila ay lumapag sa O'Hare Airport. Si Valentina Pasion naman ay tubong Isabela at isa sa 6 na magkakapatid sa kanilang pamilya. Ang kanyang ama ay isang lawyer. Siya ay nagtapos sa Manila Central University at nabibilang sa top 10 sa kanilang klase. Siya ay dumating sa Chicago noong May 8, 1 linggo matapos dumating sina Corazon at Merlita, mga kababaihan na dumayo sa ibang bansa sa pag-asang ang pagtungo dito ay makakatulong sa kanilang mahal sa buhay. Sa kanilang pagdating sa Chicago, sila ay nanirahan sa isang 2-story townhouse sa 2319 East 100th Street na malapit sa kanilang pinapasukan na ospital. Dito ay kasama nila ang 5 Amerikanang student nurses na sina Gloria Jean Davy, Suzanne Bridget Faris, Patricia Ann Matusek, Nina Jo Schmil at Pamela Lee Wilkening. Sila ay kapwa mga student nurses at malapit nang magtapos sa kanilang kurso na nursing. Maayos naman ang kanilang buhay sa Chicago, kung sa madalas ay tinatamaan sila ng lungkot ay sumusulat sila sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas ng kanilang mga karanasan sa Amerika. Sa isang sulat ni Valentina ay sinabi niya na ayos naman daw ang kanilang trabaho dito. Mas higit na madali kaysa sa kanilang trabaho sa Pilipinas. Yun nga lang,
Ang lalaki daw na mga tao dito, kung saan ang kanyang taguri ay as big as Carabao's. Kilala si Valentina as good cook at sa madalas na sa kanilang pagsasama sa apartment ay nagluluto ito ng pansit at adobo na kanilang pinagsasaluhan sa bahay kalaunan. Isang normal na araw ng July, matapos ang kanyang shift sa ospital, ay umuwi na sa kanilang townhouse si Cora. Pagkatapos ng kanyang usual routine na paglalaba ng kanyang damit at paggawa ng sulat sa kanyang pamilya sa Pilipinas, bandang alas 10:30 ay tumungo na siya sa kanilang kwarto ni Merlita at isang katok ang kanyang narinig sa nakalak nilang pintuan bandang alas 11. Sa kanyang pagbukas ay bumungad sa kanya ang figura ng isang matangkad na lalaki at may peklating mukha. Sa isang tindahan ng alak ay lango na umiinom si Richard Speck. Si Richard ay isang petty kriminal at pabalik-balik na sa loob ng bilangguan sa mga maliliit na kaso ng pagnanakaw, trespassing at iba pa. Isa sa kanyang mga naging hobby sa kulungan ay ang pagtatattoo, kung saan isang tattoo ang noticeable sa kanyang left forearm at nakalagay ang Born to Raise Hell. Siya ay taga Monmouth at nakikitira sa pamilya ng kanyang kapatid na si Martha Thornton sa isang second-floor apartment sa Chicago. Si Martha ay isang registered nurse at ang kanyang asawa nito na si Jean Thornton ay isang railroad switchman. Di umano ay sinabi ni Richard na siya ay tumanggi na magbenta ng narcotics sa isang sindikato, kaya siya ay lumisan at tumungo sa kanila sa Chicago. Si Jean ay nag-serve sa US Navy at naisip niya na maaaring magtrabaho doon ang kanyang unemployed na brother-in-law na si Richard, kaya dinala niya ito sa US Coast Guard Office para i-apply ng isang seaman apprentice. Agad din naman siya nakapasok dito at nakasama sa 33-member crew ng isang vessel na Clarence B. Randall noong April 30. Ang kanyang pagsampa dito ay panandalian lamang dahil May 3 nang siya ay sunduin ng isang helicopter papunta sa St. Joseph Hospital sa Michigan para sa kanyang appendicitis at agad na naoperahan. Siya ay bumalik at nakipanirahan uli sa kanyang kapatid na si Martha habang nagpapagaling, kung saan noong May 20 ay naisama uli siya sa crew ng Clarence B. Randall hanggang sa mapatalsik noong June 15 dahil sa ginawang pakikipag-away sa isang boat officer dito nang siya ay malasing. June 30 nang inihatid siya ng kanyang bayaw para mag-file para sa isang seaman's card sa National Maritime Union Hiring Hall sa 2335 East 100th Street sa Jeffrey Manor sa Chicago. Ang hiring hall na ito ay 1 block lamang ang layo sa 5 two-story townhouses, kung saan 3 dito ay occupied ng South Chicago Community Hospital na tinutuluyan ng mga student nurses at exchange registered nurses ng ospital. July 8 nang sila ay bumalik dito para kuhanin na ang seaman's card at para na din mag-apply ng isang pwesto sa isang barko. Unfortunately, mas pinabura ng isang aplikante na mas may seniority kaysa sa kanya, kaya siya ay bumalik uli sa apartment ng kanyang kapatid. Nakakaramdam na parang siya ay hindi na welcome, July 11 nang siya ay nag-impake ng kanyang mga gamit at inihatid ng kanyang bayaw sa NMU Hiring Hall habang naghihintay ng kanyang application at umupa na lamang sa Pauline's Rooming House. July 12 nang siya ay bumalik sa NMU Hiring Hall at nakareceive ng assignment sa Sinclair Oil Tanker, isang 30-minute drive sa East Chicago, Indiana. Nang makarating dito, napag-alaman niya na ang kanyang spot ay nakuha na ng iba at bigong bumalik sa NMU Hiring Hall, ngunit ito ay sarado na. Wala na siyang pera sa pagkakataon na ito para sa isang rooming house, kaya siya ay natulog sa isang unfinished house sa East 103rd Street. Kinabukasan, July 13, nang siya ay bumalik sa NMU Hiring Hall at galit na galit sa ibinigay sa kanyang assignment. Alas 9 ng umaga nang siya ay pinuntahan ng kanyang kapatid na si Martha kasama ang asawa nito na si Jean at nakipag-usap dito ng 30 minutes sa loob ng kotse. Bitbit ang $25 na ibinigay ng kanyang kapatid ay pumunta siya sa Shipyard Inn sa East 101st Street, isang rooming house sa Chicago. Kalaunan ay pumunta siya sa isang malapit na tindahan ng alak at nagpakalungo dito ng buong araw.
Sa kanyang pag-inom ay hinold up niya ang isang 53 years old na babae na si Ella May Hooper at knife point, kung saan ito ay kanyang dinala sa kanyang kwarto sa rooming house, minolestya at tinangay ang .22 caliber pistol nito. Siya ay nagbihis in full black at umalis sa rooming house para mag-dinner at nagpakalango uli sa alak. 10:20 ng gabi, bitbit ang nanakaw na baril at isang switchblade at wala ng pera sa bulsa. Siya ay umalis at lumakad papuntang west sa East 100th Street, kung saan isang bahay ang kanyang pinasok. Sa pagbukas ni Cora ng pinto ay isang lalaki ang kanyang nakita, si Richard. May hawak na baril sa isa at isang kutsilyo naman sa isa pa. Sa ilalim ng kanyang pananakot ay pinagbuksan siya ni Cora ng pintuan sa kwarto. Ginising si Merlita sa kwarto at sina Tina, Pamela, Pat at Naina sa kabilang kwarto, kung saan sila ay tinipon nito sa isang malaking kwarto. Si Richard ay kalmado lamang sa gitna ng pangyayari na ito at nagbigay ng assurance sa mga kababaihan na siya ay naroon lamang para sila ay pagnakawan at hindi para saktan. Ang ating tatlong kababayan ay takot na tumakbo sa isang closet at isinarado ang pinto nito. Maya-maya ay nakarinig sila ng boses na galing sa isa sa mga American nurses kung saan sinabi nito na ayos lang na sila ay lumabas dahil hindi daw sila sasaktan ni Richard. Sa kanilang paglabas ay nakita nila si Pamela na hawak ni Richard sa may bewang kung saan sa isang kamay nito ay ang baril na nakatutok sa kanila. Si Gloria at Suzanne ay wala pa sa boarding house sa mga oras na yon, ngunit hindi din magtatagal nang sila ay uuwi para sa isang bangungot na kanilang sasapitin. Sila ay pinaupo ni Richard ng pabilog kung saan ang tanongin kung ano ang kanyang kailangan. Sinabi niya na kailangan niya ng pera para makapunta sa New Orleans. Sinabi din ito na nakapasok siya sa apartment nang sirain niya ang lock sa pinto nito. Isa-isa nitong pinapunta ang mga kababaihan sa kanilang mga kwarto para kuhanin ang kanilang mga pera at bumalik uli sa isang kwarto kung saan binilang pa sila nito. Sa puntong ito, bandang alas 11:40, si Gloria ay nasa labas na galing sa isang date kasama ang kanyang kasintahan. Siya ay nakainom ng champagne at umakyat na ng hagdan kung saan sa pinakataas ay agad siyang tinutukan ng baril ni Richard. Kinuha ang kanyang pera at isinama sa iba pa. Kumuha ito ng bedsheets, pinagpira-piraso at ginawang tali sa mga kamay at paa ng mga dalaga. Habang busy sa kanyang ginagawang pagtali, ay isang doorbell ang kanilang narinig. Sa puntong ito, si Cora at Merlita ay hindi pa niya natatalian. Nagdadalawang isip kung pupuntahan ito or hindi. Hawak ang kanyang baril. Sineryasan niya ang dalawa na bumaba habang siya ay nasa likod ng mga ito para i-check. Ngunit wala siyang nakita. Pabalik sa taas, isang doorbell na naman ang kanyang narinig. Ngunit wala pa din siyang nakita sa may front door. Dahil dito ay pumanik na uli si Richard sa itaas, kung saan isang doorbell na naman ang narinig niya. Ngunit hindi na niya ito pinansin. 12:50 ng umaga nang tinanggal niya ang pagkakatali kay Pamela at pinalabas sa kwarto. Maya-maya pa ay nakarinig si Cora ng mahihinang ingay at biglang katahimikan. Si Richard pala ay binusalan si Pamela at tinangkang molestiyahin. Sa puntong ito, si Suzanne ay nasa labas ng bahay. Kakarating niya lamang kasama ang kapatid ng kanyang fiancé na si Mary Ann. Sila ay nagsimula ng umakyat ng hagdan. Walang ideya sa tanawin sa tuktok ng hagdan na sa kanila ay sasambulat. Nang makarating sa itaas ay dito na nila nakita ang ginagawa ni Richard kay Pamela, kung saan tinangka nilang tumakbo. Ngunit sila ay agad na naharang nito. Agad silang nanlaban. Ngunit hindi siyempre papatalo si Richard. Gamit ang kanyang patalim ay inundayan niya ang mga ito ng Matapos nito ay bumalik siya kay Pamela at ibinaon ang patalim sa puso nito. Isinara ang pinto ng kwarto, pumunta sa banyo at nilinis ang mga bahid ng dugo sa kanyang katawan at kutsilyo. Ang lagaslas ng tubig sa banyo ay rinig na rinig ng 6 na kababaihan sa kwarto
sa loob ng ilang mga minuto. Sa puntong ito, isang demonyo ang isinilang para sila ay bigyan ng impyerno. Sa nabawasan na 3 bilang sa siyam na babae sa kabahayan, siya ay bumalik sa malaking kwarto. Sa loob ng kwarto, nakiusap ang ating 3 kababayan sa 3 mga American nurses na labanan si Richard. May isa pa ang nagsabi na maghagis ng isang lamp sa bintana para makakuha ng atensyon. Ang 3 American nurses ay hindi pumayag at sinabi na ang pagiging kalmado at pagbibigay kay Richard ng kanilang mga pera ang maaaring makapagligtas sa kanila. 3 laban sa 3, ang mga American nurses ang nanalo. Sa muling pagbalik ni Richard katulad ng nauna, tinanggal sa pagkakatali at inilabas sa kwarto at gunpoint. Sa pagkakataon na ito, ang kanyang kinuha, sinay na. Mahinang sigaw, daing at katahimikan, lagaslas ng tubig. Sila ngayon ay may ideya na sa maaari nilang kahantungan. Sa kabilang banda, si Gloria, dala ng kalasingan, ay nakatulog sa kwarto habang ang kanyang mga kasama sa kabila ng pagkakagapos ay tumungo at nagtago sa ilalim ng kama. Sina Cora, Merlita at Valentina ay nagawang magsiksikan dito, dala na din ang kanilang mga maliliit na sukat, kung saan si Cora ay nagawang makapagtago sa pinakaloob-looban nito. Sa pagpasok muli ni Richard ay si Valentina naman ang hinatak nito. Impit na sigaw at hinaing, katahimikan, lagaslas ng tubig. Muli itong bumalik at kinuha si Merlita. Impit na sigaw, hinaing, katahimikan, lagaslas ng tubig. Sa pagkakataong ito ay sipat naman ang inilabas nito. Impit na sigaw, hinaing, katahimikan, lagaslas ng tubig. 30 minuto nang muli itong bumalik at nadatna na lamang na natitira sa kwarto ang natutulog na si Gloria. Bandang 2:30 nang ito ay bumalik at malakas na isinarado ang pinto kung saan ito ay nagising, at sa mismong kwarto ay nagawa niya itong mulihin. Matapos ito ay inilabas niya si Gloria sa kwarto at sa sofa sa sala ay kinuhanan ito ng buhay. Sa takot ni Cora na maaaring alam ni Richard kung saan siya nagtatago, ay lumipat siya ng pwesto habang wala ito sa kwarto, kung saan halos 1 oras din na magawa niyang magsumiksik sa ilalim ng isa pang kama. Bumalik si Richard sa kwarto at dito ay wala na siyang nadatnan pa. Hindi na niya nabilang pa ang kanyang mga biktima. Siya ay tuluyan ng umalis kung saan si Cora ay nagtatago pa. Sa ilang oras ng katahimikan at pakikiramdam hanggang mag-aalas 6 ng umaga, unti-unti na siya ay lumabas sa kanyang pinagtataguan. Nagawa niyang tanggalin ang kanyang pagkakagapos at nakita ang kahindik-hindik na nangyari sa kanyang mga kasama. Sa loob ng apartment ay isang karumal-dumal na tanawin ang iyong makikita, na tila ba isang eksena lamang sa isang horror na pelikula. Pumunta siya sa bintana sa kwarto at nagsisigaw. Siya ay nagsisigaw ng halos 20 minuto bago tuluyang mapansin ng isang tao. Isang search agad ang isinagawa para matunton ang salarin. Sa ibinigay na impormasyon ni Cora sa maaaring pagkakakilanlan nito, ito ay inirelease sa media. Maraming fingerprints din ang naiwan sa bahay at oras na lamang ang ilalaan para sa pagkakakilanlan nito. Si Speck ay tumuloy sa Star Hotel kung saan dito niya nalaman na ang kanyang ginawang krimen ay on national headlines at siya ay kasalukuyang hinahanap ng kapulisan. Sa pag-iisip na wala na siyang kawala, siya ay nag-attempt na kitlin ang kanyang buhay, ngunit nagbago ang kanyang isip kalaunan. Duguan ang mga braso, humingi siya ng tulong at dinala sa Cook County Hospital madaling araw ng July 17, kung saan isang resident physician na si Dr. Leroy Smith ang nakakilala sa kanya sa pamamagitan ng kanyang tattoo na Born to Raise Hell. Isang description ng suspect na nakalagay sa dyaryo sa ginawang search sa kanya.
Kaagad itong tumawag sa pulis at siya ay naaresto na sa wakas. Siya ay nagpagaling muna at nanatili sa ospital kung saan siya ay pinuntahan ni Cora para ma-identify as the suspect. Ang kanyang trial by jury ay ginanap noong April 3, 1967 sa Peoria, Illinois. Dito ay lakas loob na siya ay itinuro ng sole survivor na si Cora Amurao. Si Cora ay walang takot na tumayo sa witness box at lumakad papunta sa kanya at itinuro siya bilang salarin sa karumal-dumal na krimen. Bukod sa kanyang testimonya ay napakaraming fingerprints din ang nakita sa crime scene na nagmatch sa kanya. April 15 nang siya ay tuluyang mahatulan ng guilty ng jury at inirekomenda ang death penalty. June 5 nang siya ay tuluyan ng masentensyahan ng death penalty by electric chair. June 29, 1972, nang ang Supreme Court ay i-reverse ang ipinataw na death penalty kay Richard sa kadahilanang ang death penalty ay unconstitutional. November 21, 1972, nang ang kasalukuyang hukom ay pinatawan siya ng 100 to 300 years in prison sa naganap na resentencing sa kanyang kaso. Sa kabila ng bigat ng kanyang ginawang krimen, ay nagawa pa niyang magkaroon ng parole hearing simula 1976. Nagkaroon siya ng 7 parole hearing ng halos magkakasunod na taon at sa kabutihang palad, lahat ito ay denied. Si Richard ay namalagi sa Stateville Correctional Center, isa sa pinaka-dangerous na prison sa Amerika, kung saan siya ay namatay of heart attack in 1991 sa edad na 49. 5 taon pagkatapos ng kanyang kamatayan ay isang video ang nagpayanig sa Illinois Department of Corrections. Sa video ay makikita mo si Richard na animo tinubuan ng dibdib. Ito ay resulta ng kanyang pag-inom ng hormone treatment mula sa mga smuggled goods sa bilangguan. Oo, tama ang narinig mo. Naging transgender siya sa bilangguan. Queen bee kung turingan. Maaring paraan para siya ay makasurvive sa kulungan sa pamamagitan ng pagpapagamit bilang isang paran. Sa video, may nagtanong sa kanya. Did you kill them? Sure I did. Why? It just wasn't their night. It just wasn't their night. Parang itinuring niya lang itong swerte at malas. Malas nila, ang gabing iyon ay hindi para sa kanila. Swerte ni Cora at nakaligtas siya. Malas niya dahil nakaligtas si Cora. Sa gabing yun, isa sa napaslang ay si Mary Ann Jordan. Si Mary Ann ay isang nursing student din at kapatid ng fiancé ni Susay na si Philip. Naroon siya ng gabing yon dahil sa plano na sleepover. Silang dalawa ang huling dumating sa bahay at sa kanilang pagtahak sa hagdan ay nangyari ang malagim na sinapit nila ng gabing yon. Lingid sa nakararami, may isa pang nagbalak na mag-sleepover ng gabing yon. Ang kanyang istorya ay nanatiling untold for about 54 years hanggang early 2020. Ang untold story ni Luisa Silverio. Si Luisa ay isa ding Pinay exchange student sa Chicago. July 13, araw ng krimen, nang siya ay nasa apartment 2319 kasama ni Valentina. Sila ay kagagaling lang sa kanilang shift at kasalukuyang nagmamanicure ng kanilang mga paa. Nagkwekwentuhan sila ng tungkol sa kanilang homesickness at kanilang naging pag-aaral sa Maynila. Nagplano si Luisa na makisleepover ng gabing yun. Nagluto si Valentina ng pansit na pinagsaluhan nilang 4 na magkababayan. Naalala ni Luisa na mayroon siyang 3 letters galing sa kanyang kasintahan sa Maynila na hindi niya pa magawa-gawa pang sulatan ng pabalik. Napagdesisyonan niya na bumalik muna sa kanilang apartment para sulatan ito at kumuha na din ang kanyang gamit para sa gagawing sleepover. Habang nasa kanilang apartment ay tumawag ang ospital kung pwede daw ba siyang pumasok as substitute kinabukasan. Day off niya kasi kinabukasan kaya tama lang ang binabalak na sleepover. Pagkatapos gawin ang mga sulat, sasabihan na lang niya si Valentina personally na hindi na matutuloy ang kanyang sleepover. Ang kanilang apartment ay malapit lamang at bumalik na uli siya para sabihan ito. Pumunta siya sa front door at nag-doorbell. Dumaan ang ilang minuto pero walang sumagot at walang nagbukas sa kanya ng pinto. Ang apartment ay may 2 doorbells, sa front door at sa back door.
Kaya pumunta siya sa likod bahay at ito naman ang kanyang pinindot. Dumaan ang ilang minuto ngunit wala pa ding sumasagot. Kaya bumalik uli siya sa front door at nag-doorbell uli for the last time. 3 beses siyang halos humarap kay kamatayan. Pagkakataon. Yan ang malimit na naibibigay sa atin sa ating buhay. Si Cora ay nabigyan ng pagkakataon na mabigyan ng hustisya ang malagim na sinapit nila ng gabing yun. Nagawa man niya na makaligtas. Mananatili sa kanyang memorya ang walang kapantay na takot at pangamba na naramdaman niya ng gabing yun. Maaari na makaramdam siya ng pagsisisi. Pagsisisi na wala siyang nagawa kundi ang itago ang kanyang sarili. Sa kabila nito, wala siyang takot na humarap sa hukuman as a sole survivor para ituro ito. Wala siyang takot na isinalaysay ang mga pangyayari. Walang katinag-tinag na inalala ang bawat detalye. Hindi lahat ng mga biktima ay kayang gawin yun. Ang iba ay iginugupo ng takot at trauma at hindi kayang harapin ang mga salarin. Si Cora sa kabilang banda ay tumayo, lumapit at taas ang noong itinuro ito na halos dumikit ang kanyang hintuturo sa mukha nito. Bilang isang Batanggenya na kilala bilang matatapang, ito ay lumabas kay Cora sa kanyang ginawang paninindigan. Sa kasagsagan ng nangyaring mass murder, siya ay naging mailap sa media at tumanggi sa mga kabi-kabilang request ng interview sa kanya hanggang noong ito ay mamatay sa bilangguan noong 1991 kung saan isang interview ang inaccept niya. Tumanggi din siya sa mga alok na request for rights sa kanyang istorya. Hindi mapapantayan ng kahit anong halaga ang kanyang pagnanais na makuha ang katarungan para sa kanyang mga kaibigan. Ang memorya ng kanyang mga kaibigan na napaslang ang pinaka-importante sa kanya at hindi niya nais na ito ay mabahiran ng kahit anumang halaga ng pera. Siya ay bumalik sa Maynila at nagtrabaho bilang isang nurse sa Far Eastern University Hospital at naging isang konsehal din sa kanilang bayan sa San Luis, Batangas. Taong 1969 nang siya ay magpakasal kay Alberto Atienza na isang lawyer at real estate broker kung saan siya ay nagkaroon ng 2 anak na sina Abigail at Christian. Siya ay bumalik kalaunan sa Amerika kasama ng kanyang pamilya at nanilbihan bilang isang critical nurse sa Veterans Administration Medical Center at Georgetown University Hospital sa Washington hanggang sa kanyang pagretiro. Laking pasalamat ng pamilya ni Cora dahil siya ay nakaligtas ng gabing yun. Pero hindi ito ang kaso sa mga naiwang pamilya ni Merlita at Valentina. Wala silang nagawa kundi ang maghintay na lamang sa pagdating ng mga labi nito. Sa kabila ng ulan, mahigit 100 tao ang naghintay sa mga labi ng mga ito at iniuwi sa kanilang bayang Sinilangan. Isa sa biktima ng mass murder. Ito marahil ang pagkakakilanlan sa kanila ng iba. Sa kanilang pamilya, malinaw pa din ang kasawian na nangyari sa kanila. Ngunit gusto nila itong burahin sa pamamagitan ng pag-alaala sa kanilang naging buhay, sa kanilang kagandahan, katalinuhan, at pagiging isang mabuting anak sa kanilang pamilya. Si Gloria na maganda at popular sa kanilang eskwela, masayahin at naging isang cheerleader noong high school. Si Suzanne na isang devoted Catholic, isang maganda, masigla at popular sa kanilang lugar. Si Mary Ann na best friend ni Suzanne at mahilig sa halos lahat ng sports at mahilig din magpatawa sa kanyang mga kakilala. Si Naina na isang good student, well-liked, quiet pero may great sense of humor at napakagandang manamit. Si Patricia na isang sweet, friendly, may paninindigan at may nakakahawang ngiti na ayon sa mga nakakakilala sa kanya ay isang babaeng full of life. Si Pamela na quiet type ngunit mahilig sa mga bata at naging active sa school activities katulad ng swimming. Si Merlita na hardworking, maganda ngunit mahiyain na dalaga na mahilig kumanta. Si Merlita na may napakagandang boses na laging naririnig ng mga kapitbahay na kumakanta habang naguhugas ng pinggan o kaya naman ay naglalaba. At si Valentina. Si Valentina na medyo mahiyain ngunit napakagaling sa klase.
Si Valentina, na laging may dalang joke sa kanyang mga kakilala. Si Valentina, na kilala dahil sa kanyang galing sa pagluluto ng mga kinakain nila.